siya nagising mga made ng 11:30 mga made, when I was about to go to sleep na. Doon siya nagising. Tapos 11:30 hanggang alas 3 mga made, gising po ang Lumibo. Naglaro-laro siya mag-isa. Tapos gustong-gusto niyang bumaba ng bed kasi nga marunong na siyang umakyat baba sa bed kahit sobrang taas ng bed namin. Tapos nag-iiyak-iyak siya. Eh syempre nakakahiya sa ating mga neighborhood mga made na nag-iiyak ang Lumi. Pero naiintindihan ko ang Lumi, it's because naramdaman niya siguro yung nararamdaman ko kasi na talagang yung mga anak natin, di ba? Kasi tayo nagluwal. So parang connected siya. Kapag meron tayong nararamdaman na hindi maganda kapag galit tayo or anything, malungkot tayo, nararamdaman yun ng anak natin. So yun yung nararamdaman ni Lumi. Kaya siguro hindi siya nakatulog or hindi siya makatulog. It's because ako din, hindi rin ako makatulog. Dahil nga sa nangyari kahapon mga mate na first time kong maka-encounter or first time mangyari sa buhay ko na alam mo yung I was judged by someone without even asking kung yung na-relay na message is true or not. Ang sakit ng pakiramdam na ganun. Hindi man lang ako tinanong ba na ano na ako na wala na, naging masama na yung image ko. It's because dahil dun sa na-relay na message na hindi ko naman kasalanan or wala akong kasalanan at all, wala akong sinabi na ganong mga bagay, pero na-judge na ako. Someone na I look up to kasi basta yun, nasaktan ako dun sa na-relay na message niya or natanggap na message niya. Tapos minessage niya ako yun nga without even asking kung totoo or hindi. Nasaktan ako, nanginig ako nung time na yun na sinabihan niya ako ng mga bagay-bagay. Hindi na lang ako mag-put into details ha, kasi alam niyo naman ako, di ba? Hindi naman ako nag-share ng anything when it comes to mga marites-marites or even kung ano yung mga nararamdaman ko. Pero this time, kakaiba talaga to. First time tong mangyari sa akin kasi ako yung tipo ng tao na tahimik. I mean, lagi ko kasi iniisip na before ako magbitiw ng isang salita, lagi kong iniisip yung katayuan nila. Lagi kong nilalagay yung sarili ko sa katayuan ng ibang tao. Lagi kong iniisip yung magiging sasabihin ng ibang tao. Or ito, lagi kong iniisip na ayokong maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Yes, they're easy. So, yun, sad to say, I was judged. Pero anyway, mamaya na natin kayo pagpatuloy mga friendship ko or mga madi. Kaya ito, may pupuntahan kami dito sa Kerpis. Maghahanap kami ng helmet for Lumi kasi meron na siyang yun nga, bike set, and then nag-order na din kami kay Lumi ng bike balance niya. So helmet yung kailangan kasi importante yon. Hindi papayag etong aking Jisawa at ang aming caretaker ng bahay na hindi siya mag-wear ng helmet at ako ay hindi din mag-wear ng helmet. So gagalit sila sa akin. Ako pa naman yung tipo ng tao na nagbabike na hindi nag-helmet, pero this time ako may helmet naman, pero si Lumi kailangan niya ng helmet. Pero syempre hindi ako yung tipo ng tao na nag-wear ng helmet kasi hindi tayo sanay dyan sa Pinas, no? But this time it's a different story na kasi meron na tayong anak, so kailangan talaga safety first. So maghanap kami muna dito sa Ukay-Ukayan flea market kung meron kaming mahana, pero pag wala, bibili kami ng bago doon sa Pris. Yung helmet hindi siya pwedeng bilhin online, is because baka hindi magkasya sa ulo ni Lumi, so kailangan isukat siya, mabili namin somewhere na masusukat siya. Ayan, ito ay Lastin Kerpis dito to sa Korkiakoske, and ito ay pang kids talaga, kids flea market. Lahat makikita mo dito pang kids. Oh, meron nga din sila dito, oh. Ayan, oh, may bike set na sila dito. Ano to? Lastin Eastern. Pero meron na kami, hindi na namin kailangan. Pang kids talaga siya version. May mga upuan. Yan, may mga second hand na mga prams and strollers and everything. Ano nga to? Mat kasi ito. Hindi namin kailangan. Ito, oh, meron nga din high chair dito. Yan. Ito naman, may mga carrier.
Di ba pang kids talaga to dito? Boy! Two shoes. Oh, di ba pang kids talaga siya, guys? Tingnan niyo. Raincoat. Good for them ito. Ito. Cute nito. 23 na lang siya. Boots. Rain boots. Ang cute. Air Max. Oh, Nike oh. 10, 22. Ay, kasya to kay Lumi. Ay, hindi. 21 pa kasi si Lumi. Nice. Basta lahat to dito pang kids. Meron din dito mga car seats. Pati. Ito. Mga malalaki man ito. I think these are big. Big ones. I think these are big ones. No? No. Okay, no. XXXS. Miss you. No, it says okay sana. The next day. Hello mga maday, good morning, maayong buntag, maupay nga aga haaton yung tanan, o diba, tatlo na yon. Masarap ba ang tulog natin dyan? Nagising ba tayo ng maaga? Ganda ba ang gising natin dyan kahit hindi nakatulog ng maayos? At kamusta naman yung mga nag-35 ngayong araw na to? Kamusta? Anong feeling? Ano ang pakiramdam mga friendship? Ako pala yun mga maday, ako pala ang nag-35 today. Yes, today ay my 35th birthday mga maday. Hindi lang halata kay para lang akong pag na-meet niyo ako para lang akong 12 years old, pero 35 na tayo mga maday. Oy, I'm proud, super proud ako na 35 na tayo. Thank you Lord kasi umabot ako ng 35 kahit na walang handa, kasi it's our choice naman, it's my choice na wag maghanda. Ewan ko ba bakit hindi uso ang handa-handa dito. I mean, kung gusto mo, kung gustuhin ko lang, pwede naman talaga, pero pag mga ganito kasi, pag nandito ka sa edad na mga ganito na, basta, hindi ko na nga hindi ko nga naramdaman na mag 35 na birthday ko na pala ngayong araw mga maday. Last week, nung birthday ni Mister, sabi ko, hala, next week na din pala yung birthday ko, pero wala talaga akong pakialam mga maday. Hala, saan nadala ko yung pera? Sabi ko na nga ba, wala naman tayong dalang pera, besh. Ay, wala nga akong pera. Nakakaloka. Lagi ko na lang nakakalimutan. Ay. Ay, order muna pala ako para pagbalik ko meron ng pick upin ko na lang. Maya ko na lang bayaran. Nandito kasi ako sa pang take away na Chinese. Mag-order lang ako ng Chinese food. Kaya yun lang yung gusto ko, Chinese. Ayaw kong kumain sa labas. Boy! Hello! How are you? Yeah, the baby is in the house. Huh? Yes, for now. Yeah. I'm going to order something, but I forgot my wallet. I will be back. This is the account number, so you pay at 4%. What's the order? Yeah, this one. Now done picking now done. Senya. Where this is not sweet. Where is which is? Second is sweet and a little bit spicy. Okay, not the sweet one. With Kung. some cashew nuts. Okay, maybe I'll choose with the bamboo, Shenyang bamboo. Okay. 1. 55, okay. Yes, 55, and I like kat karapuya. Okay. With what sauce? Yeah, with one sauce. Huh? You want to deep fry or with vegetable? Maybe. This is only like deep fried. Okay. So all this is vegetable. With vegetables. So do you want to give Thank you very much. Yeah. Ayan, mabait yung may-ari na yan eh. Friendly. English lang tayo. Wag na tayo nakalimutan ko pala ilak yung sasakyan. Bait talaga ng may-ari na yun ba? Sabi niya sa akin na
ano lang, ibigay lang daw niya yung account number niya, tapos saka ko na lang daw bayaran. Diba? Grabe yung trust niya. Paano pala? Nakuha ko na yung food, tapos hindi ko siya bayaran, hindi na ako magpakita sa kanya, hindi niya yun naisip, pero mabait kasi yun. Wala naman yan. hindi naman yan uso dito, pero grabe lang yung trust niya sa akin, diba? Pero sabi ko, wag na, balik na lang ako, kasi kaysa magantay ako, kunin ko na lang yung wallet ko para mabayaran ko siya. Supposed to be nga, ang plano, kakain kami sa Amarillo. Doon kami kakain ni Mister kasi gusto ko ng steak ba. Ako pa yung malakas ang loob na nag-aya sa kanya kagabi ba na mag-steak tayo. Of course, si Mister okay naman, walang problema. Tapos ngayong ngayong araw na to, sabi ko wag na lang tayo kumain sa labas, Mister. Oy, lalong-lalo na si Lumi ay nagising ng mag-aalas 4 na. Do yung Amarillo, bubukas yun ng alas 4 hanggang alas 11 ba yun nakalagay doon. So tamang-tama lang din sana, pero wala na kasi tinamad na ako kakaantay kay Lumi. Pero it's not because of Lumi ha. Talagang sabi ko wag na lang. Ewan ko ba pag dito mga ganyang kain-kain sa labas, wala akong gana. Pag ano yan, pag sa Pinas yan, ay siyempre sa Pinas marami tayong choices and pagkain nga natin. Tawagan ko lang si Mister at ipahulog ko doon sa balcony ang aking wallet. Yun yung uso ngayon, hulog-hulog lang ng wallet sa balcony kapag nakalimutan. There, yun ang si Mister. Kitos! Hindi ka, wah, nagkalat. Kitos, isi. Ayan, kuha na natin. Hulog-hulog lang, hindi na kailangan umakyat pa. Yung perks ng mayroon kang balcony. Hulog-hulog lang. Okay, maulan siya, besh. Tapos yung asawa mo, sinabihan mo nung nakaraan na huwag mo na car wash. Nagpa-car wash na naman siya. Sayang na naman yung 15 euros na binayad niya. Anyway, nandito ako sa S-Market. May bibili na ako dito. Gusto ko ng watermelon for Lumi. 2.23. Punta ako dito sa Kotti Pizza kasi pizza yung gusto ni Mister. Umorder na siya. So yung maxit to, Exi. Okay. Ayun muna. Kitos. Hey. Ayan, we're good to go home. Nakuha ko na ang pizza ni Mister. And then yung ating order sa Chinese. Ito lang naman. Hindi na ako pupunta sa iba pa. I'm so hungry na. And wala din naman akong ibang bibilhin pa. Ayan, bahay na. Ito yung pizza ni Mister. This is pepperoni, love, no? Pepperoni. Yeah, favorite niya ang pepperoni. Malaki. Kotti Pizza lang sa kalam. Masarap din naman sa Kotti Pizza. For you, easy. And then, ito naman yung akin. Dalawang orders. Yung in-order ko. Beef and then shrimp. Hindi ko lang alam kung may rice to. I think may rice. Automatic may rice sa kanila. O, diba? Meron ngang rice. Give her some snack. So, lagi talaga yan sila may rice ba? And then, ito naman ay king prawn. Hindi pala siya shrimp. King prawn with cashew nuts. Ayan. Medyo madami ha. Madami yung serving sila dito. And I think this is 15 euros to. Mas maganda na to umorder kaysa kumain kami dun sa Amarillo ng steak. So, ito yun. King prawns. May cashew talaga siya, besh. Dami ng ano ha. Isang malaking ganito. Pwede na. Yan. And then, ito naman ay beef with mushrooms and bamboo. Masarap to eh. Medyo maalat-alat to. Ayoko kasi ng matamis. Pag kumain kasi ako ng matamis, parang mabilis ako maumay. Kaya hindi ako mahilig sa mga sweet and sour na mga pagkain. Tikman nga natin to. And then ito, may pa-flowers pala si Mister. Ito po oh. Yan. Binili niya po ito doon sa favorite flower shop niya. Yung Pukakaw pa. Umalis siya kanina para lang bilhin ito. Wala na siyang regalo. It's because yung na-request ko sa kanya na ibigay na regalo sa akin ay
cash na lang. Kasi yung cash na yon iniisip ko, mabibili ko yung gusto ko, at the same time, mabibilhan ko din si Lumi. Kaysa siya yung magregalo sa akin ng, yung request ko kasi before, kwintas yata yon. Naisip-isip ko, wag na lang kasi marami pa naman akong kwintas na bigay din naman niya. So, yun na lang muna. So, yun, cash na lang na-request ko sa kanya. Alam mo yung para sa'yo, pero naisip mo pa din yung bibilhan mo pa din si Lumi tsaka si Mister. So, ito, binili niya sa favorite flower shop niya. Mas maganda na, bumili na lang sana siya sa... Tinitingnan ako ni Mister. Yes. Hindi siya basta-basta bumibili sa... Hindi siya mahilig bumili sa mga normal shops ba? Pag mga normal shops kasi, mura lang yun. Pag... Yeah, pag favorite shop niya, flower shop, mahalis. Mahal ang kanyang pagmamahal sa akin. Hindi cheap ang kanyang pagmamahal sa akin. But it does not matter, no? Ang importante, it's the thought that counts. Ganon. Ay, kakain bang pala muna ako nun? Tikman ko muna to. Bago ko ilagay yun sa flower vase. Alam ko masarap to eh. Maanit pa. Masarap na, dabe. Gutom ako ngayon. Wala akong kinain masyado. Actually, yung mga Jumegas, kinukulit ako na punta daw sila dito, mag-coffee. Pinipilit nila ako na magpakain. Pero sabi ko, ayoko talaga. Maman, kumbati ka na naman. Galing yun sa'yo, kay Dada, kay Toshi. Akala niya pagkain. Nak, this is not a food. This is a flowers. Flowers from Dada, you, and Toshi. Thank you. Thank you, my love. Bango? Can you smell it? Ganito lang yung mga kasimple mga flowers nila dito. Pero mga mahal to. Pag bilhin mo siya sa flower shop mismo. Okay. Nak, malaglag ka ha? Ayaw mo magpaano eh. Ay, wait lang pala, nak. Ilagay muna natin yung ito. Flower food. So, yun nga. Gusto ng mga Jumegas na magpakapi ako. Pero ayaw ko talaga. Ewan ko ba? Wala talaga ako na anything. Nak, that's hot. Oh, you can play with this one, oh. Dati, nung maliit pa ako, kasi nga, kami, 9 kami. So, malabo na, nahahandaan tuwing birthday. So, isa yan sa mga winish ko na sana, Lord, pagdating ng panahon, magkaroon naman ako ng birthday na maganda ba, bongga, maraming handa. At dumating na nga yung time na pwede na ako maganda, pero ayaw ko naman na. Yan na. Yung ating flowers. Yan. Singot na singot si Lumi kanina dito. Ganun siya. Gumaganon-ganon din siya eh. Diba? Saan ko ba ito ilagay? Dito lang muna. Actually, mga mali. I think nagkaroon lang ako ng handa na masasabi ko na handa talaga siya nung nakatira na ako sa Manila. Tapos yung ate ko yung naghahanda sa akin. Kasi magkatrabaho kami sa isang internet cafe. Tapos si ate yung lagi naghahanda ng para sa birthday ko ba. So, doon ko lang, siguro mga na ako noon, mga 18 years old. Ayun, nung dibo ko pa lang. Kasi, nung dibo ko, yun yung pinaka masasabi ko na nagkaroon talaga ako ng maraming handa. Hindi siya bongga kasi walang debut party kineme na naganap. Handa lang. Pero yun yung pinaka masasabi ko na nagkaroon ako ng masarap, maganda, maraming handa. Dahil dun sa ate ko. Until siguro mga 23 ako